Mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angelo. Nakatira dito sa lalawigan ng Surigao del Sur at ang edad ko po ngayon ay 29 anyos sa taong kasalukuyan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ng aking inang si Nanay Merla tungkol sa isang kababalaghang nangyayari sa okasyong kanyang pinuntahan. Naganap po ang mga pangyayaring ito taong 1988 at nasa edad 30 na ang aking ina ng mga panahong iyon. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng baryong pinuntahan ng aking ina bilang respeto na rin po sa mga taong naninirahan doon. Isang araw, magdadapit hapon na at sa kasalukuyang nananahi ang aking ina ng mga damit nang biglang dumating ang kanyang matalik na kaibigang si Maribel. Inaya siya nitong pumunta sa isang handaan sa kabilang baryo dahil kasal ng amiga nito. "Merla, tara na, sandali lang man tayo doon eh." Paanyayang wika ni Maribel sa aking ina. Sinabihan naman ni Lolo Doming ang aking ina na dalhin ang boteng may lamang langis upang kung sakali mang may hindi kanais-nais na pangyayari o kaya ay kapag nakikita ng aking ina na kumukulo daw ang langis, wag na siyang mag-atubiling umuwi dahil ayon kay Lolo Doming na ang langis na ibinigay niya sa aking ina ay pangontra iyon sa aswang. Hindi na kasi lingid sa atin na marami na ang mga nakakahalubilong mga kakaibang nilalang. Kung hindi niyo po inaitatanong, Kuya Bari, 5 buwan ng buntis ang aking ina noon sa panganay kong kapatid. Kaya mariing pinag-iingat ito palagi ni Lolo Doming. At isa rin pong albularyo po pala si Lolo Doming kaya naniniwala ito sa mga kakaibang nilalang at sa mga kababalaghan. Kaagad namang nagpaalam na ang aking ina sa kanyang mga magulang at nagbili na rin na kung sakaling dumating na ang aking ama ay sabihin ditong sandali lang siya. Hindi po kasi mahindian ng aking ina si Maribel dahil ito ang matalik niyang kaibigan simula pa ng pagkabata nila. Lumipas ang mahigit 1 oras ay narating na nila ang bahay ng kumare ni Maribel. Masaya naman silang binati ng matandang babae at agad na pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Habang kumakain na sila ay napapansin ng aking ina ang isang matandang babae sa di kalayuan sa kanilang pwesto. Matalim ito at pailalim kung makatitig sa kanya. Napapansin niyang palipat-lipat ito ng tingin sa kanyang tiyan at sa kanyang mukha. Panaka-nakaring nagpupunas ng bibig ang matanda habang hindi nito inaalis ang titig sa aking ina. Hindi na lamang iyon pinansin ng aking ina. Inisip na lang niya na marahil ay may sakit lang ang matandang nakatingin sa kanya. Dahil bukod sa tumutulo ang laway nito ay bahagyang nanginginig-nginig rin ang ulo nito na para bang may sakit itong epilepsy. Isang tapik sa balikat ang nagpagulat sa aking ina ng mga sandaling iyon. Kaya napaigtad siya at nilingon ng taong tumapik sa kanyang balikat. Ang kaibigan niya palang si Maribel ang tumapik sa kanya at may ibinulong ito sa kanyang tainga. Mari, sandali. Huwag mo nang tingnan niyang matandang yan ha. Bantog dito sa baryo na isa yang aswang. Sambit nito
sa mahinang boses. Kaya napatingin ang aking ina sa matanda at sa kaibigan niya. Kahit na albularyo pa ang kanyang ama, ay hindi ito naniniwala sa mga aswang. Lumaki at nakapag-asawa na lang siya, ngunit wala naman siyang nakikitang aswang. Oo, nakakarinig siya ng mga huni ng wakwak, ngunit isang ibon lamang naman ang mga nilalang na iyon, kaya hindi totoo ang aswang para sa kanya. Hindi na lang niya pinansin pa ang payo sa kanya ng kanyang kaibigan. Ilang sandali pa ay hindi na mapakali ang matandang babae. Panailakad nito. Paroon at parito ang ginagawa nito, hanggang sa bigla itong huminto sa kinauupuan ng aking ina at mabilis na kinapa ang kanyang tiyan. Nagkataon namang wala ang kanyang kaibigan sa mga sandaling iyon dahil kumuha ito ng maiinom sa kusina. Noong lumapat na ang mga palad ng matanda, ay nakaramdam ng bahagyang pagkirot sa tiyan ang aking ina. "Mukhang napakalusog ng sanggol na iyan dyan sa iyong sinapupunan, iha," wika nito na garalgal na boses habang pinupunasan nito ang hindi mapigilang tumutulong laway nito. Tapos ay kakamot-kamot sa braso at naglakad ng mabilis pabalik sa kinauupuan nito. "Oy, oy! Anong ginagawa ng matandang iyon, ha?" Bungad na tanong ni Maribel sa aking ina na may bitbit na pitsil. Akmang sasagot pa sana ang aking ina nang bigla niyang makapa ang langis na nasa kanyang bulsa. Basag na ang ulo ng bote at natapo na ang laman nitong langis. Marahil ay pumutok at naputol ang ulo ng bote noong kumukulo iyon. Anong ginawa sa iyo ng matanda?" Pag-alala pang tanong ni Maribel sa kanya. Hindi na nakasagot pa ang aking ina dahil bigla na lang kumirot ang kanyang tiyan. Animoy dinudukot ang batang nasa kanyang sinapupunan at marahang pinipiga iyon. Namumutla na rin siya, kaya mabilis na siyang inilabas ng bahay ni Maribel upang makalanghap ng sariwang hangin. "O ano, Mari, kamusta na? Kamusta na yung pakiramdam mo?" Sunod-sunod na tanong ni Maribel sa aking ina. Dahil sa hindi na makayanan ng aking ina ang sakit ng tiyan, kaya inaya na itong umuwi ni Maribel. "Ay sus, Mariosep kang mabae ka. Tara na at umuwi na tayo. Baka mapaano ka pa dito. Mayari pa ako sa asawa mo," saad ni Maribel. Bago sila umalis ay sandali pang inilibot ng aking ina ang kanyang paningin upang tingnan ang matanda. Sa kadahilanang ito lang naman ang lumapit sa kanya kanina bago pa sumama ang kanyang pakiramdam. Ngunit kahit na saang parte ng bulwagan ng bahay niya ito sipating, ay hindi na niya nakita pa ang matanda. Kaya dahan-dahan na lang silang naglakad ng kanyang kaibigan sa daan pauwi sa kanilang baryo. Takip silim na ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, at sa tansya ng aking ina ay pasado 6:00 na ng mga oras na iyon. Mabuti na lang at may panakanakang dumadaang sasakyan sa kalsadang kanilang dinadaanan, kaya kahit papaano ay nagbibigay liwanag iyon sa kalsada. Nagsabi pa itong si Maribel na nakalimutan niya kaninang magdala ng ilawan habang nakaalalay ito sa aking ina. Ang aking ina naman po ay tahimik lang na naglalakad at pinapakiramdaman ang kanyang tiyan
dahil paminsan-minsan daw ay nararamdaman niyang gumagalaw ang batang nasa sinapupunan niya. Sinasabi ko na nga ba aswang talaga ang matandang iyon. Malakas ang duda kung aswang talaga iyon dahil kanina habang kumakain tayo ay hindi maalis-alis ang pagkakatitig ng matandang iyon sa tiyan mo. Pagdadakdak pang wika ni Maribel. Hanggang sa isang maalinsangang hangin at malakas na pagpagaspas ng mga malalaking pakpak ang kanilang nararamdaman. Kaya malakas na nasambit ni Maribel ang salitang aswang. Maya-maya pa, nakakaamoy na sila ng kakaiba sa paligid. Yung pong parang amoy patay na hayop na amoy malansang dugo. Basta ayon sa aking ina ay hindi niya mawari kung anong klaseng amoy iyon. May naririnig na rin silang huni ng tiktik at kasabay noon ay ang huni ng wakwak na para bang bumubulong lang ito sa kanilang tainga. Halos himatay na ang aking ina ng mga sandaling iyon dahil sa sobrang takot. Nangangatog na rin ang kanyang mga tuhod. Samantalang si Maribel naman ay pumulot ito ng isang malaking bato sa gilid ng daanan at nagputol ito ng sanga sa bagong tubong puno ng suha. May mga tinik-tinik po iyong sanga na nakuha niya, kaya ibinigay niya ito sa aking ina at nagputol uli siya ng isa pang sanga. Kapag lumapit ang aswang Merla huwag kang magdalawang isip na hampasin iyon. Maliwanag ba? Akala niya siguro porkit mga babae tayo ay hindi tayo lalaban. Hoy, iyon ang pagkakamali mong aswang ka. Galit na wika ni Maribel habang patuloy silang naglalakad. Nararamdaman pa rin nilang tila may sumusunod na nilalang sa taas, kaya minadali ng hatakin ni Maribel ang aking ina at halos patakbo na silang naglalakad ng mga sandaling iyon. Noong malapit na sila sa baryo ay saka pa lamang nakahinga ang aking ina at nilingon nila ng kanyang kaibigan ang daanan kung saan sila nanggaling. Noong nilingon nila ito ay may nakita silang isang malaking asong kulay itim na namumula ang malalaking mata nitong nagbabaga. Halika na! Bilisan na natin para makarating na tayo sa bahay. Saad ng aking ina at nagmamadali na silang naglalakad. Sa huling paglingon ng aking ina sa kanilang likuran ay kitang-kita niya ang matandang babaeng humawak sa kanyang tiyan kanina na nakatayo sa gilid ng puno at nakatingin ito ng mabalasik sa kanila. Kaya hindi na nagdalawang isip pang patakbo na nilang tinahak ang daan upang makarating kaagad sa bahay. Pinagalitan pa ni Maribel ang aking ina dahil halos kaladka rin na siya nito makarating lang sa bahay habang hawak-hawak ang tiyan. Sa awa ng Diyos, maayos namang nakarating sa bahay ang aking ina at ang kanyang kaibigan. Kuya Bari, magmula noon ay hindi na muli pang dumadayo ang aking ina sa mga handaan, lalo na't hindi niya kakilala ang mga taong naroroon. Naging isang leksyon kasi sa kanya na minsan siyang pinaranasan ng isang aswang sa handaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at napaunlakan ninyong ibahagi sa inyong channel ang nakakatakot na karanasan ng aking ina. Gumagalang Anghelo. Taong 1900
78 ang kwentong aking ibabahagi. Kuya Bari, ako si Mina. At ang aking ikukwento ay naganap sa aming probinsya na di ko na lang papangalanan. Bali kwento po ito ng aking pinsan. Pangangalanan ko siyang Nenet at ang kanyang kapatid na si Dodoy. At sa kwentong ito, isa ako sa mga saksing buhay na magpapatunay na totoo ang aswang. Sa makabagong panahon, ang aswang ay hindi psychological na karamdaman dahil umano makapangyarihan ang utak. Kapag nawala ang isang tao sa kanyang tamang kaisipan, ay nagagawa nito ang mga bagay na hindi nila ginugusto. At akala nila ay naging halimaw na sila. Ngunit para sa ating mga nabuhay sa mga makalumang panahon at dekada, isa tayo sa mga nakakasaksi na sila ay totoo. At iyon ang ibabahagi ko po. Kadiliman noon ng gabi nang pauwi ang aking mga pinsan. Ito ay ayon sa kanyang kwento sa akin. Mula sa baryo, madadaanan mo ang isang punong balite na may nakatayong bahay. Madalas katakutan ang lugar na ito. Bukod sa kilalang tirahan ng mga iba't ibang elemento ang balite, ay pinaniniwalaan ding aswang ang nagmamay-ari sa tahanang nakatirik dito. Bit-bit ang sulu o gasera ay binaybay ni Nenet at ni Dodoy ang pilapil pauwi sa kanila. Nang papalapit na umano sila sa balite na pinaniwalaang kinatitirikan ng bahay ng aswang, ay nagmamadali na sila nang lumabas ang matandang kilala sa pangalang Eloy. Kulubot na ang balat nito gawa ng katandaan. Makikita mo ang larawan ng isang matandang nag-iisa lang sa buhay. Wala kasi silang nababalita ang may pamilya daw ang matandang ito. Matalim ang titig niya sa mga pinsan ko, habang ang dalawa ay kulang na lamang liparin nila pauwi dahil sa takot. Umihip ang malamig na simoy ng hangin. Makikita mo rin ang pagsayaw ng mga puno at damo. Tila na may bay umano sa kanilang mga katawan ang kilabot na nararamdaman. Habang papalapit ng papalapit sila, patalim naman ang patalim ang mga tingin ni Eloy. Hindi lamang nila ito pinansin at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Naging kaugalian na sa aming probinsya ang bumati sa mga taong aming makakasalubong, mapagabi man o araw. Magmamano sa matatanda, kakilala mo man o hindi. Ngunit sa lahat ng matanda, Kimang Eloy mo lang talaga hindi magagawa ang bagay na iyon. Dahil sobra talaga nakakatakot ang kanyang aura. Noong medyo malayo na sila, ay parang tumunog na parang kwago itong si Eloy. Saka nagpapalakpak ng mabagal na halos 10 segundo ang pagitan kada palakpak. Napalingon umano sila at nanakbo nang makitang nakangisi ang matanda ng nakakakilabot. Habang parang letrang V ang hugis ng kanyang ngiti at ang kanyang mga matay nanlilisik. Walang dalawang sabing nanakbo ang mga pinsan ko. Halos hindi na lumapat sa lupa ang mga paa nila at mas lalong tumindi ang kanilang takot nang tila ba lumakas ang pagpagaspas ng hangin. Na akala mo'y may malaking ibon sa himpapawid. Pikit matang tinakbo ng magkapatid ang pilapil, habang si Nenet ay pakiramdam niya'y nasa gilid niya lang ito ang sinumang nagmamay-ari ng mga pakpak na iyon. Walang tigil ang kanilang sigaw, lalo na nang marinig nila ang huni ng isang tiktik. Alam nilang malapit lang ito, gawa ng malayo ang kanyang mga tunog. Walang tigil silang humahango sa pagtakbo. Wala na silang pakialam sa kanilang madadaanan. Takbo lang umano at sigaw ng malakas ang tanging magagawa nila noon.
Noong makita ng magkapatid ang mga gasera ay mas nilalakasan pa nila ang kanilang sigaw. Hanggang sa mapagtanto nila na ito'y aking mga magulang na mula noon sa lasang o gubat dahil kakauwi lang galing sa aming sakahan. Nang makalapit sila ay nawalan ng malay si Nenet dala ng kanyang takot. Isang araw, matapos ang katakot-takot na karanasan ni Nenet at ng kapatid na si Dodoy, ay di na muna sila naglalabas. At habang nasa kanilang bakuran sila, abala si Nenet sa pagsisiga noon sa kanilang bakuran habang si Dodoy ay nakaupo sa papag ng kanilang hagdan. Nakita nilang dumaan si Mang Eloy. Maaraw pa ng mga oras na iyon, habang ang mga puno ay tila sinasayaw ng hangin. Napaatras bahagya si Nenet dahil sa takot. Wala pa naman ang kanilang mga magulang. Nasa gubat ito kasama ng aking magulang para ayusin ang mga pilapil. Ngunit mabuti na lamang at umalis din si Mang Eloy, bagay na ikinahinga ng maluwag ng magkapatid. Niyakap niya si Dodoy dahil ramdam niya ang takot ng kapatid. Kinagabihan, ito na ang istoryang ako din mismo at ang mga kapatid ko ang nakaranas na sina Hilda, LV, Nene at ang 3 taong gulang naming kapatid na si Dayday. Bago kasi umalis ang aming mga magulang, ibinili nilang dito na lang sa bahay nila Nenet matulog upang may makasama rin sila. May mga kapatid naman sila Nenet, ngunit nasa malayong lugar. Kapag malapit na kasi ang tag-ani sa ibang lugar, ay dumadayo ang mga kapatid niya para mag-ani at magkapera. Mahirap kasi talaga ang buhay noon. Mahirap kumita ng pera, Kuya Bari. Naabutan naming naghahanda ng hapunan nila si Nenet, at nang malaman nilang dito kami matutulog ay labis ang kanyang tuwa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Matapos ang masarap na hapunan ay tinulungan kong maghugas ng pinagkainan namin si Nenet. Mas bata si Nenet sa akin, kaya naman ako ang nagsisilbing gabay nila ngayong gabi. Habang abala kami sa paghuhugas ay may narinig kaming tunog ng baboy. Nagkatinginan kami ni Nenet. Malayo kasi ang mga kabahayan sa aming baryo. At sa purok namin wala kaming nakikitang may nag-aalagang baboy. Malapit lang ang tunog ng baboy na tila ba nasa paligid lang ito. Nagmamadali kami maghugas ni Nenet dahil tila may kakaiba sa baboy na iyon. Noong matapos kaming maghugas ay dali-dali kaming pumasok. Kinandado namin ang kanilang kubo. Sa panahon noon, gawa lamang sa kawayan ang mga kabahayan dito sa aming nayon. Kapag ang bahay mo ay gawa sa kahoy, mayaman ka na. Inutusan ko si Nenet na itusok sa papag nilang kawayan ang mga binangon o itak, mga garab na pangtaba sa palay at ginunting na daladala ko. Ang ginunting, Kuya Bari, ay isang uri ng itak na may kawangi sa samurai ang haba at itsura. Pagkatapos naming itusok lahat iyon, ay naglatag na kami ng aming higaan o banig. At aming ikinabit ang musketero. Gamit ito noon para sa lamok. Pinagitnaan namin si Dayday dahil siya ang pinakabata ng panahong iyon. Sa gilid ko naman si Hilda at Nene. Wala pang isang minuto, narinig na naman namin ang tunog ng baboy na iyon. Palakas ito ng palakas. Maya-maya ay hihina na tila ba napakalayo na nito. Alam ko na hindi na ito normal na baboy.
Nagsiksikan kami sa takot. Halos maipit na nga si Dayday. Si Dodoy naman panay ang talokbong ng kumot. Masyado pang mahaba ang gabi. Bukas pa uuwi ang aming mga magulang. Malayo ang kabahayan kaya kahit sumigaw kami ay walang makakarinig sa amin kung sakali. Maya-maya'y napaupo kaming lahat nang marinig namin ang pagkalabog ng mga dingding na kawayan na bahay ni Nenet. Nagsigawan na kami dahilan para magising si Dayday at umiiyak na. Paikot-ikot lang ang baboy at kalaunan paiba ng paiba ang kanyang boses. Lalo kaming nagyakapan dahil kumpirmado na naming ito ay isang aswang. Sinigawan ko ang aswang gamit ang kanyang pangalan. Sinabi kong kilala namin siya, ngunit hindi ito tumigil at tila ba natatawa pa ito sa amin. Natahimik bahagya ang paligid. Napakatahimik. Katahimikang hindi mo gugustuhin marinig dahil sobra itong nakakabingi, Kuya Bari. Nagmatsyag kami. Katulad ng pagmamatsyag ng sinumang nilalang na nasa labas. Yakap ko ang aking mga kapatid. Kailangan ko ng lakasan ng aking loob. Bilang isa sa pinakamatanda sa lahat, kailangan kong maging matapang para sa kanila. Napaigtad ako nang may maalala. Tinignan ko ang bag na dala ni Hilda na nakasabit sa may gilid ng pinto. Binulungan ko si Hilda na yakapin niya muna ang tatlo kong takot na kapatid at kukunin ko lang ang bag. Dahan-dahan akong lumabas sa musketero at dahan-dahang naglakad papalapit sa bag. Maingat ang bawat yapak ko sa kawayang sahig ng kubo ni Nenet. Dali-dali kong hinablot ang bag at bumalik sa banig. Pagkapasok ko sa musketero ay naramdaman namin ang mabilis na takbong paikot-ikot sa kubo. Kumikilos ang apoy ng lampara na tila mamamatay na. Doon na ako tinamaan ng tapang. Tumayo ako pagkahablot ko ng isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Latigo ito ng aking amang manggagamot kapag may pinalalayas itong elemento. Naisipan ko itong dalhin kanina para kung sakaling may ganitong senaryo ay magiging ligtas kami. Pinakiramdaman ko siya kung saan na siyang parte ng bahay. Nang maramdaman kong nasa kaliwa ito, ay agad kong ipinalo ang buntot ng pagi sa kaliwa ko. At di nga ako nagkamali, Kuya Bari. Naroroon siya. Dahil sa impit niyang sigaw. Pinagpatuloy ko ang paghampas at maririnig mo ang hiyaw ng samot-saring hayop. Tila ba nagbabagong anyo siya kada hampas ko ng latigo. Nang matahimik na ay naupo ako muli sa tabi ng mga kapatid ko. At halos lukubin kami ng takot nang marinig namin sa silong ng bahay ang baboy na iyon. Tila ba humihiyaw sa sakit at panay kilos ang mga tinusok naming mga itak. Inihampas ko muli ang latigo at doon naririnig namin ang tila boses ng tao na nasasaktan. Maya-maya ay magiging baboy na naman, pusa at aso at muling magiging isang tao. Halos magiba ang sahig sa pagwawala ng kung sino mang nilalang na nasa ilalim ng silong. Sigaw kami ng sigaw nang dumating ang aming mga magulang. Sinipa ng tito ko na ama ni Nenet at Dodoy ang pinto na siyang ikinasigaw naming lalo. Agad na dumulog ang tatay ko at tinanong kung ano ang nangyari. Nang makapagpahinga sa takot ay ikinuwento ko sa tatay ko ang lahat. Kinabukasan
abala ang tatay ko at si tito ko sa silong nila Nenet. Nakita nila ang mga balat nang hindi malaman kung anong tao o hayop ba. Malansa ang ilalim ng silong. Amoy na hindi mo gugustuhing maamoy. Ani ng aking tatay, aswang ang baboy na narinig namin kagabi. At kung sino man ang taong madaming sugat ay siya ang aswang na sumabit sa mga itak. Maya-maya'y nakita naming dumaan si Mang Eloy. Ngunit wala kaming nakitang sugat o galos man lang. Kaya nagtaka kami. Maya-maya ay dumaan si Aling Tasya. Ito ay sa ibang baryo nakatira. Matalim ang titig niya. At ang ikinagulat naming lahat ay marami siyang sugat sa katawan. Napatingin ako kay Nenet Kuyabari at siya rin sa akin. Dala ang mga tinging tila nagsasabing siya ang aswang sa silong kagabi. Ang maling akala ay walang magandang maidudulot, Kuya Bari. Dahil ang akala naming si Mang Eloy ay ang aswang, ay nagkamali kami. Matalim ang mga titig ni Aling Tasya ng mga oras na iyon. Galit na akala mo'y gustong manakit sa uri ng kanyang titig. Madami siyang mga sugat sa kanyang katawan, Kuya Bari, na tila ba tama ng mga nilagay naming matatalim na bagay. Nang makaliw siya bahagya, huminto pa siya saglit, saka ngumiti ng nakakatakot at nagpapalakpak ng 3 beses at naghuni ng tila tunog ng kwago. Nakakakilabot siyang tignan, Kuya Bari. Ang kanyang presensya ay nanuot sa balat mo sa sobrang nakakatakot niya tignan. Nagpasya ang aking mga magulang na dito muna kami matulog kila Nenet dahil tiyak na babalik ang aswang na iyon. Hapon pa lang ay inihanda na ng aking tatay ang kanyang bertud. Isa po kasi siyang manggagamot at may anting-anting po ang aking tatay na batong pula. Kasing liit po ito ng itlog ng pugo. Matagal na po itong hindi nagagamit ng aking ama dahil nakatuon ang kanyang oras sa pagsasaka. Kaya naman, hindi na niya madalas nagagamit ang kanyang mga bertud. Magkakatabi kaming natulog. Ako, si Hilda, LV, Nene at ang aking ina. Sa kaliwa ko naman ay si Nenet at si Dodoy at ang kanilang ina na si Tita Emma. Sa paanan namin pumuwesto ang tatay ko at ang tatay ni Nenet na si Tito Facio. Alam ko na hindi masyadong natulog si ama gawa ng siya'y nagmamatyag. Ngunit sumapit ang umaga na walang aswang na nanggambala sa amin. Kinabukasan, nag-usap ang aking mga magulang na matalino umano ang aswang na si Aling Tasya o baka naman ginamot niya ang sarili niya. Hindi namin kababayan o kapitbahay itong si Aling Tasya. Siya ay nakatira sa karatig bayan na may 2 oras kung lalakarin ang layo. May kasabihan kasing mainam pa ang aswang kaysa magnanakaw dahil hindi tumatalo ng kapitbahay. Nagpasya muna kaming umuwi at sinabi ng tatay ko na hindi pa iyon babalik. Magpapalipas pa daw iyon ng 1 linggo bago muling manansala na parang isang bagyo. Ang susunod kong isasalaysay, Kuya Bari, ay hango ulit sa ikukwento ng pinsang kong si Nenet. Hindi nagtungo sa sakahan ang magulang sa takot na baka balikan sila ni Aling Tasya. Noong hapon, nakita nilang pabalik-balik si Mang Eloy, panay ang masid sa bahay nila. Kinabahan na ang Tita Emma kaya tinawag niya si Tito Facio na panay umano ang pabalik-balik ni Mang Eloy. Kaya naman hindi na natiis ni Tito at tinawag niya ang matanda. Nang mapalingon ito, tinanong niya ito kung bakit pabalik-balik siya. Ano ba ang kanyang sadya?
isang blankong ekspresyon lang ang kanyang sagot. Hindi kasi talaga nagsasalita itong si Mang Eloy Cuyabari. Ni minsan hindi namin ito narinig na nagsalita. Hindi rin mahilig makihalubilo ang matandang iyon. Madalas lang siyang mapag-isa. Kinagabihan, kasama na naman kami sa magiging kwento at karanasan nitong si Nenet. Dito na naman kami natulog pero sa pagkakataong ito ay kasama namin ang aming mga ina. Ang aming mga ama naman ay nagtungo sa bayan upang kunin ang langis na pangontra sa aswang na pinagawa pa ng aking ama sa kanyang kapwa manggagamot. Katatapos lang po naming maghapunan at katatapos lang din ng aming mga magulang na maghugas ng aming mga pinagkainan. Kaya naman kami ay nagpahinga saglit dahil sa kabusugan. Masama kasi matulog kapag busog daw. Habang kami ay nagkakatuwaan, may biglang kumalabog sa silong ng bahay nila Nenet. Nagkatinginan pa kami lahat. Bahagyang natahimik ngunit maya din ay tila may tunog ng pusa sa silong ng kanilang bahay. Kaya naman naisip namin na pusa lang pala. Baka may hinahabol na dagang palay. Hindi na namin pinansin ang hayop sa ibaba at nagpatuloy sa kwentuhan. Nang biglang naging kambing ang tunog sa silong. At dahil kawayan ang sahig nila Nenet at hindi pa kami nakalatag ng higaan, ay napasigaw itong si Hilda. Nagulat kami sa ginawang pagsigaw niya. Inis kong tinanong siya kung bakit siya sumisigaw. Anya, may tumusok daw sa kanya. Pagtingin namin, may dugo bahagya sa hita niya. Sinabihan kami ng ina na magtipon kami at sinigawan niya ang aswang na kilala namin siya. Ngunit isang hagik-gik lang ang tugon ng sinumang nilalang sa silong. Si Dodoy naman ay biglang napasigaw din nang may sumundot sa paan niya ng isang matalim na bagay. 2 beses siyang sinundot dahilan para magdugo ang kanyang paa. Agad naman nilagyan ni Tita Emma ng gamot ang paa ni Dodoy. Bahagyang natahimik. Nakiramdam kami. Nang hindi pa rin kumikilos ang sinumang nasa silong, ay lakas loob kong sinilip ito. Napasigaw na lang ako nang makita ko ang kanyang mga mata na napakalaki at mapula. At ang mahaba niyang dila na dinidilaan ang mga dugong tumulo mula sa paa ni Dodoy. Hindi kami nagkamali. Aswang nga ang nasa silong. Dali-dali akong tumayo at kinuha ang ginunting ni Itay na lagi kong daladala. Ang ginunting ay ang itak na mahaba at kawangis ito ng samurai kung tawagin ngayon. Pagkakuha ko noon, Kuya Bari, ay walang habas kong tinusok ng buong lakas kung saan nakapwesto ang aswang. Napahiyaw siya na animoy 2 pusa na nag-aaway sa silong nila Nenet. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. May pagkakataong tila umuuga ang bahay nila gawa ng kanyang pagwawala sa ilalim. Iba't ibang klaseng tunog ang aming naririnig. Hanggang sa tumahimik. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa paligid. Katahimikang hindi mo alam kailan susugod ang kalaban. Maya-maya lang may tumawag sa ina ko. Isang boses na malumanay ngunit kaboses ng aking ama. Lalabasan ako ngunit pinigilan ako ni ina. Sabi niya, hindi iyon ang aking ama. Ang mga aswang ay mapanlin lang. Huwag daw ako umano magpapalin lang. Muli siyang tumawag ngunit pangalan ko na
ang kanyang sinambit. Napayakap ako sa aking ina sa kilabot na nararamdaman ko. At mas lalo pa akong natakot nang sabihin niyang, "Mina, halika anak, pagbayaran mo ang ginawa mo dahil ikaw ang una kong kakainin." Gamit ang kanyang nakakatakot na boses. Sumigaw ang nilalang habang tinatawag ang pangalan ko. Palakas ng palakas. Pabilis ng pabilis. Kasunod noon ay ang pag-uga niya sa bahay ni Ninette. Natumba kami sa lakas ng pag-alog niya sa bahay. Nag-iiyakan na ang mga kapatid ko. Sumigaw ng saklolo ang aming mga ina. Ngunit dahil malalayo ang mga bahay, wala ni isa ang nakarinig. Dahil tulog na rin ang mga kapitbahay namin. Halos banggitin na ni ina ang lahat ng santo sa langit dahil sa takot para sa aming buhay. Maya-maya'y isang malakas na sigaw ang narinig namin sa labas. Tila ba hinahampas ng latigo ang nilalang na nasa labas? Base na rin sa tunog ng isang bagay habang hinahampas sa hangin. Dali-dali kaming sumilip sa siwang nagawa sa amakang dingding. Nakita namin si Mang Eloy na buong tapang na nakikipagbuno sa aswang. Gamit niya ang napakahabang latigo ay nilalatigo niya ang aswang at ang aswang na iyon ay hindi nag-iisa. Dalawa palang aswang ang nasa bahay nila Ninette. Hindi sila makalapit kay Mang Eloy dahil bawat hampas ng latigo ay sugat sa katawan ng aswang ang kapalit. Umalulong ang aswang saka inilabas niya ang mahaba at malapad niyang pakpak. Saka walang habas na ipinagaspas sa hangin ito. Lumikha ito ng napakalakas na hangin dahilan para matumba si Mang Eloy. Nahihirapan man ay pinilit ni Mang Eloy na tumayo. Ngunit di pa man siya nakabuelo ay sumugod na ang isa pang aswang. Pigil hininga kaming nakamasid at halos lumundag ang aming mga puso habang sinisigaw ang pangalan ni Mang Eloy. Noong aktong itatarak na ng aswang ang kanyang kuko sa dibdib ni Mang Eloy, biglang naputol ang kamay ng aswang. Kasabay ng sigaw ng aswang ay napasigaw din kami dahil akala namin kamay iyon ni Mang Eloy. Sinangga pala ng aking ama ng itak niya ang pag-atake ng aswang. Saka umikot siya at walang habas na tinaga at pinutol ang kamay ng aswang. Ang aswang naman ay pumagaspas ang pakpak sa hangin at pansamantalang natigilan at nakatingin sa kamay niyang humihiyaw dahil sa kamay na naputol. Humiyaw din ang aswang na may pakpak at aktong muling ipapagaspas ang kanyang pakpak nang biglang tinaga ito ni ama. Napasigaw ang aswang sa sakit ng pagkakahiwa ni ama sa kanyang pakpak. Napaluhod ang aswang habang hawak niya ang braso kung saan banda ang putol na pakpak. Tumayo ang aswang na putol ang kamay, saka sumigaw at pinahaba ang dila upang atakihin sana si ama. Ngunit mabilis pa sa 4:00 naputol niya ito. Sumigaw ng malakas ang aswang at ang aswang naman na naputol ang pakpak ay umalulong saka patakbong lumapit sa aking ama. Nakaiwas naman si ama at pinutol niya ang isang pakpak dahilan para mapaluhod na ito dahil sa kanyang panghihina. Itinayo ni ama si Mang Eloy at nag-usap sila. Saka patakbong umakyat sila dito sa itaas ng bahay. Nakita kong hila-hila ng isang aswang ang isa pa. Kaya sinabi ko sa aking ama na kung bakit hindi pa nila ito pinatay. Ayon naman sa aking ama, maglalaho din sila pag sumikat ang araw. Tila naguluhan kami kaya ipinaliwanag ng ama ko ang lahat. Kuya Bari,
Ang aswang pala na madalas manalasa ay si Aling Tasya at ang kanyang asawa. Si Mang Eloy pala ay isang albularyo at taga-usig ng mga aswang. Noong gabing nakipagbuno sila sa aswang ay nagtungo ang aking ama at si Tito sa bahay ng aswang. Nagtanim sila bawat sulok at sa harap mismo ng pinto ng isang kuhol o suso na mayroong asin. Ito ay sumpa sa kanilang dalawa. Ang aswang na sugatan ay uuwian sa bahay nila para gamutin ang kanilang sarili. Ngunit dahil sa kuhol pala ay hindi sila makakapasok sa kanilang bahay. At kung hindi sila makakapasok sa bahay nila bago sumikat pa ang araw ay magiging abo sila. At ganoon na nga po ang nangyari kay Aling Tasya at ang asawang niyang aswang. Hindi sila nakapasok upang gamutin ang kanilang mga sugat. Dahil kung sila ang aswang sa silong nila Nenet, ay ang suso o kuhol na nasa kanilang silong naman ang dahilan bakit sila naging abo. Si Mang Eloy naman ay ganoon pa rin. Walang pagbabago. Nanatili siyang kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang pagiging tahimik. Totoo nga Kuya Bari na hindi lahat ng nakakatakot ang mukha ay masama at yun si Mang Eloy. Hindi rin lahat ng mukhang mabait ay mabait at iyon ay si Aling Tasya, ang aswang sa silong. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay mapiling nyo ring basahin ito sa inyong channel. Advance Merry Christmas po sa lahat ng ating kasundo at sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lubos na gumagalang, Mina. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Agnes, 18 anyos. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwentong kababalaghang ito na nasaksihan ko. Bagong lipat lang po kami sa Bohol Kuya Bari, pero taga Cebu po talaga ako. Napilitan kaming lumipat ng aking ina kasi pinalayas kami ni Lola sa bahay kung saan kami nakikitira. Bali po si Lola ay nanay ng yumao kong ama. Dati na talagang mainit ang dugo ni Lola sa amin dahil tingin niya kami daw ang dahilan kung bakit minalas ang aking ama at namatay sa kalagitnaan ng pagtatrabaho. Nabangga kasi ang minamaneho nitong delivery truck sa isang malaking construction site kaya malaki ang damages na kailangang harapin. Ayaw managot ng kumpanya dahil lasing daw si Papa nang nagmamaneho, kaya gano'n na lang ang galit sa amin ng aking lola. Wala kaming magawa kung hindi ang lumipat ng bahay at sa Bohol namin napiling magpunta. Wala kaming kaanak sa lugar na ito, ngunit pinilit naming magsimula ng bagong buhay. Sa dami kasi ng napagdaanan namin, hindi ko na alam kung papaano ko nga ba ipapaliwanag sa lahat na mabuti naman talaga kaming mga tao. May maliit kaming pera nang bumiyahe Kuya Bari. Tinipon ito ng mga kasama ni Papa sa trabaho para makalis na talaga kami sa impyernong lugar na iyon. Saksi din naman kasi sila sa kalupitan ng aking abuela. Hindi pa naman lumalaban si Mama kay Lola sa tuwing sinasaktan na siya, kaya wala akong magawa kung hindi ang ilayo siya. Mahigpit ko pang niyakap si Ate Celsa, ang kasamahan ni Papa sa trabaho na nagbigay ng pera sa amin. Naawa siya sa amin at siya na din ang nagbigay ng address ng lugar na pwede naming tirhan. Napag-alaman naming taga-Bohol pala si Ate Celsa at may bahay sa Panglao na ipinagkakatiwala naman niya sa amin. Sumakay kami ng barko
sa Pier 3 at bumiyahe. Ang baon lang namin ay pag-asa, lakas ng loob at kaunting halaga ng pera na kaya naman kaming buhayin sa loob ng ilang buwan. Kailangan lang naming magsikap sa paghahanap ng trabaho. Nagsasawa na kasi akong maging utusan ng aking lola, tapos kapag pumalpa ka pa ay sinasaktan niya at sinisinghalan, sabay sabing tanga raw ako at bobo. Dalaga na po ako eh. Hindi na ako kagaya noong una na pwede na lang niyang basta-basta ipahiya sa mga tao. Masasaktan ako sa isiping pinagtatawanan ako ng bawat taong nasa paligid namin dahil sa ginagawa niya. Kung buhay lang ang aking ama, hindi kami magkakaganito po, Kuya Bari. Si Papa lang ang nagtatanggol sa amin. Nagkataon lang na nagtalo sina Lola at Papa ng araw na umalis siya. Kaya siya naglasing. Hindi niya kasi matanggap na kailangan niyang ibigay kay Lola ang kanyang buong sweldo at hindi sa kanyang asawa. Pero ayos lang po iyon. Nang sumakay na din kasi kami ng barko ay iniwan ko na sa dagat ang lahat ng sama ng loob ko kay Lola. Ayaw kong lumaki at tumandang walang galang sa kanya. Darating din naman kasi ang panahon na makikita kaming dalawa sa tamang oras. Siguro hindi pa sa ngayon. Sariwa pa ang sugat na nilikha ng trahedya na nagpawalay kay Papa sa amin. Gagamitin naming pang-usad ang pagbibigay ni Ate Celsa ng pagkakataon para makalipat kami sa kanilang bahay na tinirhan dati. Natuklasan kong napakagandang lugar pala ng Panglao. Kay puti ng buhangin at napakalinis ng tubig sa dagat. Para kaming nasa Boracay pero sa pribado na bersyon. Hindi ko naman alam na nasa tabing dagat pala ang bahay na sinasabi sa amin ni Ate Celsa. Tahimik at mukhang walang iindahing problema ang kahit sino mang tumira dito. Palagi pa nga akong nakatambay sa terasa na nakaharap sa dagat. Malawak ang ngiti at kung minsan nakakatulog pa ako. Ngunit ang lahat ng iyon ay akala ko lang pala. Ikatlong gabi na namin sa bahay ni Ate Celsa nang may mapansin akong kakaiba. Para bang may naglalakad mula sa dalampasigan. Umahon mula sa dagat. Korting babae naman ang katawan niya pero basta na lang nawala na parang bula. Makailang ulit kong kinusot ang aking mga mata kaya muli kong binalikan ng tingin ang lugar na kinatatayuan ng babae kanina. Wala ito doon o sadyang namamalikmata lang talaga ako. Napatalon ako sa gulat nang tawagin ako ni Mama. Maghahaponan na raw kami kaya tumayo na ako at nagpunta na sa kusina. Pero bago iyon, inilapat ko muna ang pinto at isinara ang mga bintana. May kuryente naman sa loob ng bahay pero hindi pa kami nakakapunta sa bayan para bumili ng bumbilya. Sa ibang araw na namin iyong gagawin kaya nagtiis na lang muna kami sa lampara. Marunong naman kasing gumawa ng ganoon na ilawan si Mama kaya kahit papaano ay maliwanag ang aming gabi. Seryoso at tahimik lang kaming kumakain nang sa kalagitnaan ng paghahapunan ay nakarinig kami ng mararahang katok sa pinto. Nagkatingin ang kaming dalawa at matamang nakinig. Wala naman kasi kaming inaasahang bisita. Tumayo ako at yumakap kay Mama. Natatakot ako, Kuya Bari, sa totoo lang. Malayo kami sa kapitbahay kaya sakali mang may gumawa ng masama sa amin ay walang makakaalam. Kinilabutan po ako at pabulong na tinanong kay Mama kung sino kaya ang kumakatok. Napalunok kaming dalawa at kinuha niya kaagad ang kutsilyo sa banggera.
Ako naman po ay dumampot ng walang lamang kawali. Bahala na. Masakit din naman iyon kapag inihampas ko to sa ulo. Sabi ng aking ina, pakinggan namin ng mabuti ang mga kaluskus. Iyon kasi ang isa sa mga itinuro sa kanya ng aking ama. Walang ingay na lumapit naman ako sa dingding at napasinghap nang marinig ang tila angil ng isang mabangis na aso. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinabahan po ako. Baka aswang ang umaaligid sa bahay namin. Kahit kasi abala si Papa noon sa trabaho ay kinikwentuhan niya ako sa gabi. Alam niya ang estilo ng mga aswang kapag gusto ng mga ito na mambiktima. Kaya nilang magbago ng anyo at magkunwaring hayop. Hangal lang daw ang mga tao kapag nagpauto pa sa mga kagaya nila. Kaya naman ingat na ingat akong sumilip sa dingding para malaman kung ano ang nasa labas. Halos hingalin ako sa takot nang makitang nakakahindik ang hitsura ng sino mang nakasilip sa amin sa dingding kung saan din ako nakatingin. Tila papanawan ako ng ulirat sa labis na panginginig. Paano lang kung biglang lumundag ang nasabing aswang para lamunin kami? Sa pagkakatitig ko sa kanya, Kuya Bari, ay anyong tao lang naman ang nasa labas. Ngunit may angil na katunog ng isang mabangis na aso. Sabay kaming umatras ng aking ina at hinablot ang asin. Siguro matatakot ang kung sino mang nilalang kapag nasabuyan siya ng asin. Kabadong dumakot ako noon at walang babalang isinaboy sa labas ng bahay. Namutla ako dahil parang nagalit pa yata ang aswang sa labas. Pinagkakalmot niya ang dingding at hindi ko alam kung papaano niya nagagawang alugin ang bahay namin. Narinig ko ang pamilyar na huni niya. Huni ng aswang. Sinagilaan ako ng takot ng mga sandaling iyon. Marami na akong narinig na kwento na tungkol sa mga aswang, ngunit ni minsan ay wala pang kasing bangis na kagaya ng nakaharap namin ngayon. Para bang desidido talaga siyang pumatay, kaya takot na sumigaw kami ni Mama para makahingi kami ng tulong. Magkahawak kaming tumatakbo palabas ng bahay at dali-dali sa pagtaluntun sa kalsada papunta sa bayan. Pagdating namin doon, pinagkaguluhan kami ng mga tao kaya halos hindi na magkamayaw ang mga kalalakihan sa pagkuha ng kani-kanilang mga sulu at sinindihan ito. Halos buong populasyon yata ng mga kalalakihan sa baryo ang sumugod papunta sa aming bahay. Napag-alamang kong matagal na pala talaga nilang problema ang ingay at pananakot na ginagawa ng nasabing aswang na iyon na ayon sa kanila ay bago palang nahawaan. Kailan lang daw naging yanggaw ang isa sa matatandang lupon sa kanilang barangay na si Aling Nita. Kaya naman kailangan na raw masugpo ang ginagawa nito. Bumalik kami ng aking ina sa aming bahay at nakita na hinahabol sa dalampasigan ang nasabing aswang. Kung si Aling Nita nga iyon, marahil hindi niya kayang kontrolin ang pagkaaswang niya. Dahil ang mga yanggaw ay kayang umatake kahit sa umaga. Mas malakas nga lang sila sa gabi at kayang humarap sa kahit na sino. Hindi sila tinatabla ng asin dahil nga bago pa lamang silang nahawaan. Ang kanilang balat ay kaya pang tanggapin ang hapdi ng asin. Noong 1 linggo lang daw ay may sinugod na lasing ang nasabing aswang.
Binugbog daw niya ang kawawang lalaki at pinagtangkaang pang hugutin ang mga lamang loob. Mabuti na lang at may nakakitang rumurondang mga tanod sa kanya kaya natulungan pa ang lalaki at naisugod pa ito sa malapit na ospital. Buti na lang daw at hindi ito napuruhan. Labis din ang pasasalamat ng mga tanod at iba pa naming taga-baryo dahil sa paghingi namin ng tulong sa kanila. Mabuti na lang daw ligtas kaming nakarating sa kanila. Dito na kami nagkakilala ng aming mga kababaryo. Kilala din pala nila si Ate Celsa. Isa lang ang bahay na ito sa iniwan ng mag-anak para itulong sa mga taong walang tahanan. Sabi nila, matagal na raw iniwan ni Ate Celsa ang nasabing lugar dahil sa dami ng pamana na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahil dito, inalok namin sila na magtayo na rin ng kanilang mga bahay sa tabi ng aming tahanan. Ipinaalam namin ito kay Ate Celsa na labis namang niyang ikinatuwa. Nagpapasalamat siya at nakausad kami sa sakit ng pagkawala ng aking ama. Ngunit hindi pa po doon natapos ang aking kwento, Kuya Bari. Ito palang si Aling Nita ay may anak na babae. Sa kasamaang palad, nahawaan din pala niya ito. Ang anak niyang ito ay nabalita naming lumayas dahil hindi niya matanggap ang pagkahawa niya sa kanyang ina. Malamang dahil wala na sa sarili si Aling Nita, pinilit niyang hawahan ang kanyang sariling anak. Yung anak daw niya na pangalanan na lang natin sa pangalang Glenda ay nagpakalayo-layo daw. Hindi daw nito matanggap at hindi niya magawa na makasakit ng sino mang mga kabaryo niya. Nalaman ko na lang po ang kwentong ito dahil isinalaysay po ito ng isang niyang kaibigan, isang kaibigan ni Glenda sa amin. Bago daw po ito naglayas, umamin ito sa kanya. Maging siya daw ay nabigla at natakot din sa kanyang kaibigan. Matapos daw po iyon ay hindi na muling nakita pa si Glenda ng gabing iyon. Ngunit dumaan ang ilang buwan. Natagpuan na lang daw ang katawan ni Glenda na wala ng buhay na nakabigti sa isang puno ng nara malapit sa dalampasigan. Marahil ay hindi niya kinaya ang kanyang pagiging aswang kaya tinapos na lang niya ang kanyang kahirapan. Marami po ang nalungkot sa aming kabaryo dahil sa kanilang natuklasan. Mabait daw kasing bata itong si Glenda at napaka matulungin sa lahat. Matapos po ang pangyayaring iyon ay binigyan po ng disenteng libing ang kawawang bata na si Glenda. Sinunog ang kanyang katawan at inilagay ang kanyang abo sa loob ng simbahan. Magmula po noon ay naging payapa na ang aming baryo. Sa ngayon po ay nag-aaral ako sa isang paaralan. Grade 9 na po ako at marami na po akong kaibigan dito. Ang aking ina naman po ay naging abala sa pagtitinda ng tuyo na kuha naman ng mga kababaryo naming mangingisda. Isang pangyayaring nagpakilabot sa aming mag-ina ng gabing iyon na hindi ko po talaga malimut-limutan. Isang karanasang minsang muntika na kaming atakihin ng isang totoong aswang na isa pa lang bagong lipat lang sa Bohol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. God bless po sa inyong channel at sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Agnes. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.